Ang lokal ko talaga ay Rojas Isabela. Noong una ayaw kong magpakilala eh. May mga nakakausap na ako dati na ka-work ko nung hindi pa ako sundalo dun sa Manila. Naging boss ko si Medina, yung tumakbo ng BH Party List. Ako ang ilalagay niyo dyan sa gobyerno, sa kongreso, lahat ng para sa atin, kukunin ko yan. Lahat ng para sa atin, uubusin ko yan. Ibibigay ko sa inyo. Lagi namin sinasabi, bakit kailangan natin ng ikalawang nominado? Para mapagtagumpayan natin ito, magkaisa tayo. Dahil naniniwala po si DH, kapag si Congressman Rudy ay umupo bilang Congressman, may magpo-focus na sa NCGI. Tama? Eksklusibo para sa NCGI family. Kung magpasahod yung mga yun eh, wala sa kwan. Wala man lang sa minimum wage. Yung may pasahod nila sa hotel nila. Kasi sa kanila yung hotel eh. May hotel sila tapos yung medical depot. Pasahod nila, wala pa sa minimum. Yung maintenance nila, 200 per day. 12 hours na duty. Diba? Imagine, kapatid ka sa iglesia tapos hindi makatao yung pagpapasahod mo. And hindi ko kumbaga nagbulag-bulagan ako dahil okay lang padaya kapatid naman. And then may mga kapatid ako na nakasama doon na exeter na pala. Hindi ko kumbaga nagbulag-bulagan ako dahil okay lang padaya kapatid naman. And then may mga kapatid ako na nakasama doon na exeter na pala. Mga 20 years, 25 years na silang kapatid. Yung pinagkwentuhan nga natin dati, may kadbadong. And may sinasabi sila about sa MCGI. Hindi ako naniniwala kasi nga panatiko ako. Nabulag din ako dati. Then nung na-experience ko, na-aksidente yung asawa ko, galing gawain, walang tumulong, humingi din kami ng tulong, walang nag-response. Samantalang yung sasakyan na na-aksidente noon, ginagamit nila sa NAR. Kaya nasabi ko talaga na totoo yung mga patotoo ng mga matatandang kapatid na nag-exit. Kasi ako mismo naranasan ko. Pinabayaan talaga kami. Mosa na, nako mga kapatid, pag sinabi ng Diyos, kung sa Diyos tayo, dapat sumunod tayo, pinapatigil tayo eh. Nang pakikinig dyan sa ganyan eh. Ba't ka makikinig? Pero pakiramdaman mo sarili mo, pagka mahilig ka sa chismis, yung mga salita ng mapaghatid dumapit, parang masarap na subo. Enjoy na enjoy, parang naghahanap yung tenga niya. Ano ba ang bago ngayon? Ano kaya ang ano? Di ba ganon? Ay, nako. Ayan, nasa Biblia, pagkaganyan. Ang mga salita ng mga mapaghatid dumapit, parang mga masarap na subo. Doon sa mahilig kumain yan, nung pagkain nila, nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. Pero kung hindi yan ang habol mo, ang gusto mo unang-una, alam mo na kung anong pakikinggan mo Maliban na lang, siyempre, kung talagang hindi ka naman panatag. Di ba? Hindi ka naman, kumbaga, buong-buo ang pananampalataya mo, nag-aalinlangan ka pa, ayun na, talagang ganon. Malamang sa malamang, mabiktima ka talaga niyan dahil ang intensyon niyan, iligaw ka. Lagyan ka ng duda, lagyan ka ng mga tanong. Ano mangyayari sa'yo? Imbis na payapa ka sana, ang totoo, talagang ang gusto niyan, manggulo Yung binasang talata ni Kuya kanina, pati tahimik sa lupain gustong igawa ng chismis Pero nalalahimik, hindi nga kumikibo, hindi nga nagsasalita Pakaway-kaway lang yung pag nakita mo pangiti-ngiti lang Bay, sabi ng Biblia sapagkat sila'y hindi na nagsasalita ng kapayapaan. Ano habol niyan? Gulo, kaguluhan. Kundi sila'y nagsisikathan ng mga magdarayang salita laban sa mga tahimik sa lupain. Biro mo, yung pati yung walang kakibo-kibo, hindi ka nga pinapakinggan, hindi nga ka nga kilala. Di ba? Kakalkalin yan, babanggitin ng pangalan. Ay nako, saktong-sakto kayo sa sinasabi ng Biblia. Ano mga kapatid? Alam nyo, walang maitatago sa salita ng Diyos mga kapatid Kung ano yung inilalabas sa Diyos,
Ano ilalabas naman ng mga ayaw magsa Diyos? Nasa Biblia po. Nakikita natin, nababasa natin mga kapatid. Ang habol niyan, alisin ang kapayapaan mo. Ano po, kasi pag naalis ang kapayapaan mo, naligalig ka dyan, di ba? Magkakaroon na ng pagkakaalit. Ano po, ang mangyayari niyan, maaalis ang kapayapaan. Mga kapatid, pagka napagalit ka ng mga iyan, baka mahatak ka sa paggawa ng hindi katwiran ng Diyos. Yun yung habol niyan mga kapatid. Gagalitin tsaka kapatid ka. na Rodel, baka bukas makalawa, you will find yourself, imagine dahil sa pakikinig mo ng mga nagliligaw lang. Yung nagliligaw, alam mong nagliligaw. Aminado Opo. ka, nagliligaw lang. Mm. Pero you will find yourself against ka sa isang kapatid na nagpapatuloy. Opo. Bakit? Dahil dun sa nagliligaw. Opo. Makikita mo, bakit ngayon galit ka dito sa kapatid na to? Mm. Bakit may damdamin kang hindi maganda sa kapatid na to? Dahil sa isang nagliligaw? Yan. Mm. Bakit kayo ngayon na nagkaroon ng pagkakaalit? Samantalang klarong-klaro, sabi dun sa 4:31 ng Efeso, yung mga bagay na ganyan, kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak, maalis nawa sa inyo. Pati ng lahat ng masasamang akala. Isipin mo, nabigyan ka ng masamang akala sa isang kasama mong nagpapatuloy ng isang, di ba? Ng isang, ikaw mismo nagsasabing walang hiya. How did it Opo. happen? Mm. Diba? Yun. Opo. Mangyayari yon kapag hindi ka magtitigil. So, parang alam mo, we have a lot of things to do. Amen. Kasi ang tao ng Diyos tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Hindi ka magkukulang ng mabuting gagawin. Anumang masumpong ang gawain ng iyong kamay, kapatid na Rodel, gawin mo ng iyong kapangyarihan. 9 Gs ng Ecclesiastes. Bakit? Wala nang gawa ni kataman, kaalaman, karunungan sa libingan na iyong paparunan. Di mo alam kung bukas buhay ka pa. Kaya anumang masumpong ang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Anong gawain? Ito yung gawain para sa'yo. Ano ba yung gawain para sa'yo? Inihanda nga tayo ng Diyos para sa mabubuting gawa. Inihanda niya yung mabubuting gawa para sa nating lakaran. Kaya ang gagawin mo ng kapangyarihan mo, huwag mong ikait ang mabuti. 3:27 ng Kawikaan sa kinauukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Yun yung anumang masumpungan mong gawain, gagawin mo yung gawain mo at yun yung mabuting gawa. Hindi kung anumang gawain pa. Gusto ko lang brother, gusto ko lang linawin yung sinasabi mong nasa labas. Baka sabihin ng mga kapatid na panatiko, ayan, nasa labas sila. Mga kapatid, di kayo makakasure. Baka kaming sinasabi yung nasa labas, baka kami talaga yung nasa loob. Tama. Kasi hindi naman tayo nag-exit sa iglesyang totoo eh. Nag-exit tayo sa MCGI lang. Oo, sa iglesyang itinayo ng tao. Ay naku mga kapatid, pagka nalaman ninyo kung ano ang pinaggagawa ni Soriano, nung buhay siya, naku, baka isumpa nyo si Soriano. Kaya nga nakita nyo yung naging transition ko. Dati, pinagtatanggol ko pa si Soriano eh. Ngayon, ayoko na siya matawag na Brad. Hindi naman ako masamang tao eh. Ina-assess ko yung sarili ko. Before ako maanib dito dyan sa iglesia na yan, I am not a bad person. Ako po si kapatid na Don Magno, lokal ng Rojas, Isabela. 9 years na po sa iglesia. Sa MCGI ako sana, hindi sa iglesia. Kasi lumabas naman ako hindi naman sa aral ng Biblia o aral ng Diyos, kundi sa MCGI lang. Ang tungkulin ko ay sa MCGI production at sa UNTV News and Rescue. Ako ay cameraman din ako sa SB, Serbisyong Bayanihan sa Isabela. Nadistrito din ako dati dyan sa Quiapo, pero ang lokal ko talaga ay Rojas, Isabela. Noong una ayaw kong magpakilala eh. May mga nakakausap na ako dati na ka-work ko nung hindi pa ako sundalo.
dun sa Manila. Naging boss ko si Medina, yung tumakbo ng BH Party List. Kung magpasahod yung mga yun, wala sa kwan. Wala man lang sa minimum wage. Yung pasahod nila sa hotel nila. Kasi sa kanila yung hotel may hotel sila, tapos yung medical depot, pasahod nila, wala pa sa minimum. Yung maintenance nila, 200 per day. 12 hours na duty. Diba? Imagine, kapatid ka sa iglesia, tapos hindi makatao yung pagpapasahod mo. And hindi ko kumbaga nagbulag-bulagan ako dahil okay lang, padaya, kapatid naman. And then, may mga kapatid ako na nakasama doon na exeter na pala. Mga 20 years, 25 years na silang kapatid. Yung pinagkwentuhan nga natin dati, Mikad Badong. And may sinasabi sila about sa MCGI. Hindi ako naniniwala kasi nga panatiko ako. Nabulag din ako dati. And then, nung na-experience ko, na-aksidente yung asawa ko, galing gawain, walang tumulong, humingi din kami ng tulong, walang nag-response. Samantalang yung sasakyan na na-aksidente noon, ginagamit nila sa NAR. Kaya nasabi ko talaga na, totoo yung mga patotoo ng mga matatandang kapatid na nag-exit. Kasi ako mismo naranasan ko. Pinabayaan talaga kami. Miroin mo yung si D.S. Luis Nolasco. Hindi mahal na mahal. Yun, kilala rin ako nun. Oo. Yung kalbo na maliit. Naging actually, DF yun. nawala ako sa tungkulid dahil dun paano nasa training ako ng army. Kasi sa News and Rescue, pagka 6 months ka hindi nakapag-duty, aalisin ka sa tungkulin. Nasa training ako nun. Pinalis niya ako sa tungkulin. Nagpaalam naman ako na, kasi nga yung pangalan ko, nasa NCR West, sa Quiapo. And then, nagpa-transfer ako sa Isabela. Kahit na nagjo-duty ako sa NAR, sa Isabela, hindi yun kinikilala ng NCR, ng national kasi. Yung pangalan ko ay nasa NCR. So, sa madaling sabi, umabot ng 6 months na wala akong official duty. Nung nasa training ako ng Philippine Army, pinatanggal niya ako kasi hindi daw ako nakakapag-duty officially. Pero nakaka-duty talaga ako. Unofficial nga lang. Hindi ko may pagtanggol yung sarili ko kasi nasa loob ako, bawal ang cellphone. Paglabas ko ng training, kinausap ko yung admin, hindi na daw pwede kasi pinalis na ako. So, kailan ka nag-exit at bakit anong naging deciding factor mo at bakit ka nag-exit? Actually, Brad Badong, matagal na ako nakikinig sa inyo. Mga 2025 ba ng March, December 2024, nakikinig na ako. Pero nag-exit ako December 2025. Nag-stay muna ako kasi iniisip ko na baka nagkamali lang yung kapatid. Hanggang sa kakapakinig ko sa inyo yung naranasan ng ibang kapatid, danas ko din. Kaya hindi mo masisisi yung mga iba. May mga nag-PM na nga sa akin. Kumusta yung buhay mo bilang isang exeter? Naging masama ka bang tao? Hindi. Hanggang ngayon wala akong bisyo. Actually, mas bumuti pa nga nagka-time ako sa family ko. Yung hindi namin dati nagagawa. Mas maganda pala yung nasa labas ka. Kasi alam mo, pag nasa labas ka, Diyos naman ang hatol Kasi Diyos, nakikilala. Gusto ko lang linawin yung sinasabi mong nasa labas. Baka sabihin ng mga kapatid na panatiko, ayan, nasa labas sila. Mga kapatid, di kayo makakasure. Baka kaming sinasabi yung nasa labas, baka kami talaga yung nasa loob. Tama, kasi hindi naman tayo nag-exit sa iglesyang totoo Nag-exit tayo sa MCGI lang. Oo, sa iglesyang itinayo ng tao. Ay naku mga kapatid, pagka nalaman ninyo kung ano ang pinaggagawa ni Soriano. Nung buhay siya, naku, baka isumpa nyo si Soriano. Kaya nga nakita nyo yung naging transition ko. Dati, pinagtatanggol ko pa si Soriano Ngayon, ayoko na siya matawag na Brad. Hindi naman ako masamang tao Ina-assess ko yung sarili ko. Before ako maanib dito dyan sa iglesia na yan, I am not a bad person.